The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Mga kapatid, ito na pong ating inaabangan, lalo na ho sa paghahangad natin na makarinig po ng magandang balita. Ang hinahangaan po ng lahat ng senior citizen, super seniors, lahat po. Ito na po siya, ang nag-iisang Jeff Eliscopides, Brad Jeff, The Daily Brad. Good morning, Brad. Happy New Year, Brad Ted, of course, Mon. Hi, Good morning Pastor. sa iyo dyan. Happy New Year po. Oo. Yan bang likuran mo ay ang virtual ba yan o totoong buhay yan? Parang totoo. Totoo to, Ted. Totoo to. Okay. Alam mo naman si Ted, ano yan eh. Sana yan sa mga ganyang Pagsipat. mga kalakaran. Nakala. Iba tawag nga niya, Mon. Iba tawag niya sa virtual background. Ano po tawag? May tawag Chroma. si... Chroma. Oo nga, no? Oo. Anyway, sige. So, Brad Jeff, salamat naman. Nagising ka pa rin na maaga. Mukhang nagigising mo lang eh. Oo, napagod ako kagabi eh. Nag-inventaryo ako ng mga ari-arian natin dito, mga hacienda, lupain, Oo. mga kabayo, Oo. mga, alam mo na. Oo, lahat ng iyong mga bakahan, lahat ng iyong lahat ng mga sakada mo inipon mo. Inipon ko, lahat. Oo, Brad Ted, nabigay tayo. Oo. Oh, sige. So ito ho ang naghaharing lahi. Baka maniwala sila, Brad. Malapit na po ko maniwala. Sige. So salamat na marami, Brad, sa iyong panahon muli. Bagong taon, unang araw ng taon. We look forward nga ng isa pang taon. Awa ng Panginoon ha, sa ating pong programa ng pakikinig sa magandang balita. Praise God, may programa pa po kami. Mon, no? We say thank you sa himpilang ito sa pagkakataon po na makapag-broadcast pa rin sa 1PH, sa TV5 of course, no? And sa Radyo 5. Opo, salamat po na marami sa pagkakataong ito. Amen. Okay, Brad, go ahead. Amen. Mga Brad Ted, sabi mo kanina, mga senior, meron akong dinalaw dito na talagang fan na fan natin dito for many years. Okay? Nakikinig na sa'yo to, si Ate Nympha Bulana ng Woodside Restaurant at si Ate Ana kahapon. Isa araw nandun kami dahil nabanggit ko nga, na-meet ko yung mga taga dito sa Nueva Ecija. Yan. So thank you so much. Patuloy po kayo makinig. Bagong taon na po, Mon, bagong pag-asa. In fact, mataas, 96% ng mga Pinoy are very hopeful sa according to survey. Taon-taon naman po yan. At maganda po yan, yung meron at least unang pasok ng taon, mataas yung ating pag-asa, no? Ang tanong lang po kasi dyan, yung sustainability. Hopefully, ganyan pa rin po pagka unang quarter, di ba? Pagdating ng Marso, ganyan pa rin po ba? Nag-improve po sana, no? Sana naman po, compare sa 2 years ago, nag-improve last year yung buhay natin. And hopefully, mag-improve pa po this 2024. Pero sa mga ilan pong hindi na-sustain yung pagiging hopeful or maaaring bumigay din sa kalagitnaan ng taon, ibig sabihin, nawala na talaga ng pag-asa. Yung parang, alam mo yon, yung naging cynical na lang, sabi lagi ni Brad Ted, wala ng pag-asa yung buhay na to, gobyerno na to, wala ng pag-asa tong negosyo, or kung ano man po yun, para sa inyo po, na pagod ng umasa, sa maybe sa sarili nyong kakayanan, at gusto nyo sumubok ng ibang pamamaraan. Pamamaraan po na involved ang ating Diyos. Meron po akong 3-part proposal sa inyo, hanggang Miyerkules, tatakin natin to. Ang topic ko po ngayon is how to gain God's favor this 2024. Yan. Pag-usapan natin yung unang hakbang. Sa Isaiah 43:18, ito ang sinabi niya, ilibing mo na sa libot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong nakaraang panahon. Sabi daw, forget the former things. Do not dwell on the past. Huwag ka raw bumabad dyan sa nakaraan. Ilibing daw sa limot. Medyo maganda yung ginamit na translation dito, ilibing sa limot at huwag nang alalahanin pa yung mga nakabigat sa'yo, nakabagal dito sa journey mo, huwag mo na raw bitbitin sa 2024. In fact, sabi rin sa isang verse sa Hebrews, tanggalin daw natin yung mga balakid at mga kasalanang kumapit sa atin at nagdulot sa atin ng pagkakatisod. Well, marami po tayong dapat kalimutan. Una lang sa listahan ko, siguro, ito yung matatapi ko lang ngayon, yung galit sa puso. Mahirap po makamove on pag ikaw ay tali
ng galit at unforgiveness. Dalawa po kasi yan. Kung ikaw ay offended, may nang-offend sa'yo, at yung iba rin po, ikaw yung offender, ikaw yung naging cause ng offense. Ano? Pero sa mga biktima po ng offense, ang prayer ko lang po, ako po ang inyong advisor dito everyday, ano? Magkapatawaran po sana this year. Okay? Kasi po pag may unforgiveness, para ka may invisible na tali doon sa taong asar ka. Lagi mo ini-stalk sa Facebook. Pag may maganda nangyari, asar ka. Pag mayroong pangit na nangyari, natutuwa ka. Alam mo, ang pangit tingnan, yung parang you find joy pag may masama nangyari doon sa taong galit ka. Yun po yung dulot ng unforgiveness. Pag may unforgiveness po, ikaw ay tali. You're stuck in time. Hindi ka makaka-move on. Lagi kang tingin ng tingin doon sa taong o mga taong asar ka. Baka po ngayong taon na to, gusto mong subukan naman magsimula doon sa plano ng Diyos. Ang sabi po sa Biblia, forgive as I have forgiven you. Ito po yung sinabi dito sa Isaiah na sana po ngayong taon na ito ay mapagtagumpayan natin. Value the relationship more than the offense. Overlook the offense because alam mo na ang Diyos na nagpatawad sa'yo ay inuutusan ka rin na magpatawad din sa iba. Hindi ko po kayo kilala, hindi ko alam yung lalim ng galit, hindi ko alam yung lalim ng offense. Pero ang sinabi po sa Biblia, when we forgive, it is unconditional because we receive an unconditional forgiveness from God. Isaiah 43:18. Ito ang sinabi ng Diyos. Ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong nakaraang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, as much as we always want to forgive, pero Lord, we find it so difficult and hard. Yes, Lord, mahirap pero hindi imposible. Ang dami na naming nakita ang tao na nakapagpatawad at it's for their own good because unforgiveness is like drinking a poison and you're hoping the other person will die. Pagka po kami may galit sa puso at meron kaming unforgiveness, ito yung magdudulot sa amin ng masama sa health namin, sa kabuuan namin. Kaya Lord, tulungan niyo pong magpatawad ang mga taong nahihirapang magpatawad. Hindi po siya madali, pero hindi imposible. Sabi mo sa salita mo, you'll give us the grace to forgive. At yung grasya na na-receive namin sa iyo, nung ikay namatay sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago, upang kami mapatawad, yun na lang po maging puhunan namin. Tumingin kami sa iyo sa kapatawaran mo, upang kami makapagpatawad at masimilyon ng tama ang 2024. In Jesus' name. Amen. 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 Panginoon, salamat po muli sa magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Lord, alagaan niyo po si Brad Jeff sa kanyang pagbimisyon, sa aming pong programa, at sa kanyang pong simbahan. Mahal na Panginoon, salamat po sa magandang idinudulot ng segment na ito sa aming mga kapatid. Salamat Panginoon muli sa lahat ng biyaya. Kasama na po dito higit sa lahat ang biyaya ng buhay today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. What a beautiful Monday morning indeed, Mon. Ngayong pagsisimula ng bagong taon, no? Unang araw, alam mo, may sa iba, yung mga may pamahiin, di ba? Ang gusto nila, maganda ang simula mo. Tama. Napakaganda simulan mo ang unang taon, ang unang araw sa bagong taon na may trabaho ka at may magandang balitang hatid ng The Daily Brad. Totoo yan, mga kapatid. Kaya sa mga may trabaho pa po, ha? Abay, dapat po talaga ginagawa po natin ng tama, no, yung mga inaasahan po sa atin. Higit pa sa inaasahan sa atin, no? Kasi nga, hindi po lahat ng tao may trabaho ngayon. Opo, at mahirap Amen. pong maghanap ng trabaho. Oo, depende po naman yan. Kung gusto mo ng yung iba, trabaho na maari mong tanggapin pero hindi ka naman masaya. Di ho ba? Ganun ho talaga. Sige, so Brad Jeff, ano trabaho mo ngayon? Ikaw ba'y, maglilinis ka na ba dyan sa... Ikaw ba'y nasa biyanan mo o sa mother mo? Aminin. Sa parents ko. Ayun. Parents ko, alam mo naman. Parents. Yung biyanan ko ay taga Maynila. Ako ay taga Nueva Ecija. Ang trabaho ko, Ted, ngayon ay magpapaihi na ako ng aking Ay, malagang aso. ang cute Chewy, naman. mag-hi ka muna. Ang cute naman yan, parang staff toy Para lang. stuffed toy. Para siyang tupa. Chewy, mahihain Oo nga, no? ko. Chewy, say hi. Hi. So, magpapaihi muna ako. Sige. So, kailan ka luluwas ng pabalik na Maynila? Brad, Ted, hanggang bukas, nandito ako hanggang tanghali. So,
Sa Miyerkules, balik na tayo sa studio natin. Okay, sige. So salamat na marami, Brad, muli sa magandang balitang ito and we'll catch you again tomorrow. Thank you, Brad. Alright, Brad Ted. Maraming salamat. Ito po yung Daily Brad. Again, Happy New Year po sa lahat ng taga-subaybay ng segment natin from Chewy, Cabanatuan City. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Alright, God bless. God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.